Muling sumalang sa witness stand si Justice Secretary Laila de Lima Atienza sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. Tinalakay ang kanyang naging basehan sa hindi niya pagsunod sa inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema na pumipigil sa tinatawag na watchlist order laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Mula sa Senado, nakatutok, live po ito. Si Ruth Cabal. Mike, pinababasura sana ng depensa itong testimonya ni DOJ Secretary Laila de Lima tungkol sa umano'y pagmamaniobra raw ni Chief Justice Renato Corona ng ilang desisyon ng Korte Suprema. Hearsay daw kasi yan, sabi ng depensa. Pero pinayagan pa rin ito ng impeachment court sa pagpapatuloy nga ngayon ng presentasyon ng Article No. 7. Ito yung sinasabing pagkiling ni Corona umano sa dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa cross-examination ng depensa, tinanong si De Lima tungkol sa dissenting opinion ni Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno tungkol sa inilabas na TRO ng Korte Suprema laban sa paglalagay sa watchlist order ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Sabi ni De Lima, sinulat ni Sereno na mabilisan daw na nagpatawag ng hearing si Corona para talakayin ang paghingi ng mga Arroyo ng TRO. Lumalabas din na hindi pa naman daw agad-agad epektibo ang TRO dahil may mga kondisyon pang di natupad ang kampo ni Arroyo. Pero di ito inilagay sa inilabas na resolusyon. At naglabas daw si Corona ng sarili niyang bersyon ng resolusyon kung saan mali rin daw ang inilabas na resulta ng botohan ng mga mahistrado. Paniwala ni De Lima, malaki raw ang impluwensya ni Corona sa ibang mahistrado para mapalabas na may bisa na ang TRO. Sa pagdidesisyon po, isang boto nga lang po ang Chief Justice. Opo. Sa pagdidesisyon. Pero meron pong mga bagay-bagay, meron pong mga matters sa workings ng Korte Suprema na since si Chief Justice po, siya ay primus inter pares at siya rin yung pwede nating matawag na Chief Executive or Administrative Officer ng Korte, siya lamang ang pwedeng mag-utos. Sa tingin ko po, maneuvering of the internal actions of the Supreme Court para lang mapaboran ang isang party ng kaso. Si Senator Judge Miriam Defensor Santiago giniit na hindi naman nasusunod ang mga dissenting opinion at ang namamayani raw ay ang pasya ng nakararami. At ang tanong pa ng depensa, di kaya ginagamit ni De Lima ang dissenting opinion ni Justice Sereno para makaligtas sa kanyang pananagutang kriminal. Nakabinbin ngayon sa Korte Suprema ang contempt charges laban kay De Lima dahil sa pagsuway nito sa TRO. It almost exempt you from criminal liability for being declared or being asked to show cause. Why should not be punished for contempt? The issue of my alleged defiance, sir, would still be there, even in notwithstanding or even in the absence of these disclosures or revelations of internal matters. Sabi ng depensa, hearsay ang lahat ng sinabi ni De Lima dahil wala naman siya nang sinagawa ang diskusyon ng mga mahistrado. Kaya hindi dapat tanggapin ng korte sa ilalim ng rules of evidence. I will move, much to my regret, for the striking out of the entirety of the testimony of the witness on the ground that the same is hearsay, insofar as the accuracy, the truth. Pero sabi ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile, hindi naman daw ganun kastrikto sa hearsay rule ang impeachment trial, hindi tulad sa mga kasong kriminal. To the extent of those facts, whether they're true or not, that the Chief Justice influenced this or the Chief Justice did that or somebody else did something else, then to that extent, it is hearsay because the witness was not present when those things were being done or being said. Tinanong naman si De Lima tungkol sa Department of Justice Circular No. 41 na nagbibigay kapangyarihan sa sarili nitong kalihim na pigilan ang paglabas sa bansa ng ilang individual. Lalo na at ito ang ginamit na basehan ni De Lima sa pagpigil kay Arroyo noon sa airport. Ginamit po ito ni dating Pangulong Arroyo to go against her perceived political enemies. Di po ba? Aaring na abuso nga po yung poder na yan. At ngayon naman po, ginagamit naman natin doon sa ating perceived political enemy rin. Maaring, the same circular. Sa akin po, you don't have to worry about that, sir. Pero nangyari po I don't use my powers for any improper motives, especially for any as you say, political vendetta. Hindi ko po sinasabing hindi ako sumasang-ayon sa inyo na napigilan si Mrs. Arroyo.
Maliwanag po yun. Sumasang-ayon po ako sa inyo, pero hindi ako sumasang-ayon sa legalidad ng inyong ginawa. Yung circular number 41 po, gusto ko pong ulitin na hindi ko po yan gawa-gawa. Pagdating ko po sa Department of Justice, nandyan na po yan. It enjoys the presumption of constitutionality and validity. Mike, dahil una nang nagdesisyon itong impeachment court na hindi papasabina yung mga maestrado ng Korte Suprema, ang suggestion kanina ni Senator Antonio Trillanes ay magpadala na lamang daw ng written interrogatory o mga nakasulat na tanong dito kay Justice Sereno. Ang issue na yan ay pagdedesisyonan ng mga senador sa isang caucus sa Lunes. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal.